Magandang hapon po muli mga ka-farmers. Dito na po ulit si Solo Flight Farmer. Araw po ngayon ng Sabado mga ka-farmer at schedule na po ulit ng ating paglalagay ng abono sa ating tanim na ampalaya na Mistisa F1. Ito, update ko po kayo mga ka-farmers. 28 days na po ang ating tanim na ampalaya ngayong araw na ito. At nasa pang-apat na tayong application ng abono. Sa huling bahagi na aking video, ibubulong ko po sa inyo kung ano ang abonong gagamitin natin ngayon para sa fourth application. So nakikita nyo mga ka-farmers, may mga bulaklak na pa isa-isa at meron na ding maliliit na bunga. Papakita ko po sa inyo. Ito ka-farmers, meron na siyang maliit na bunga. Ayan. So ngayong araw na ito, i-share ko sa inyo kung ano yung gagamitin kong abono ngayon. Nung nakaraan, third application, Unique 16 at saka 1846 yung ginamit natin. So ngayon, magsisimula na siyang mamunga. Ibang application na naman po ang ating i-apply. Kita nyo naman, nasa ibabaw na yung iba. Yung talbos malalaki, saka yung puno malalaki din. Kung napapansin nyo mga ka-farmers, dito halos wala siyang sanga. Kinuha ko po lahat yan mga ka-farmers. Hanggang dito lang ako nagpasanga. Mga 4 feet pataas, dyan ako nagpapasanga. 4 feet below, kinuha ko lahat yan ng masanga yan. Sa kadahilan ng mas magiging quality, magiging bunga nito pag di tayong papasanga. Kasi naranasan ko sa nakaraan kong tanim, yung Galaxy Max F1, hindi ako nag-pruning. Sa una, pangalawa at pangatlo, marami kong harvest pero madali lang ang buhay ng ampalaya. Hanggang 9 harvest lang ako. Tapos wala na, namatay na. So ngayon susubukan ko, pruning naman tayo ngayon. Sa tingin ko ay mas maganda naman ito kasi nasubukan ko na dati. Nag-pruning ako at nakaano ako, halos 20 na harvest. Mas matagal ang buhay pag na-pruning siya. Lalo na sa ganitong variety na Mistisa F1. Ka-farmer, yung malaki-laki na ito. After mga 1 week siguro, pwede na siyang pitasin. So ayun ka-farmer, share ko ngayon sa inyo ang aking gagamitin na abono para sa fourth application. Itong ampalaya na ito, medyo nabugbog sa ulan ito mga ka-farmers, pero kita nyo naman lumalaban. Halos kada araw umuulan dito sa amin. Ang kagandahan nito, yung ating flat ay mataas, hindi siya na aabot ng tubig. Nandito lang yung tubig, nasa may kanal. Kaya kung gusto niyo magtanim, pwede niyo itong gayahin yung style ko. Ayan, iaangat nyo lang yung flat nyo para hindi mabahaan. So ito ka-farmers, puno na nga ang ating malaking balde. Pwede na tayong maghalo ng abono. Umawas na pala yung tubig. Bawasan natin. Ito ka-farmers, i-share ko sa inyo ang aking gamit ngayon para sa fourth application. Ito siya. Ito binabad ko kahapon at ngayon lusaw na siya. Ang gamit natin ngayon ay Unique 16 pa rin, pero meron akong hinalo na iba na naman kasi magsisimula ng mamunga
naghalo ako ng putas, yung putas na abono 0060. Padami yan ng bunga mga ka-farmers. Ito, 1 kilong Unique 16 at kalahating kilo ng putas. Tapos halo natin dito sa may malaking balde na naglalaman ng 70 liters. Ayan mga ka-farmers, halo natin. Ayan. Nalunod yung pandilig natin. Ayan, haluin natin maigi yan. Tapos bawat puno parehas pa rin, isang lata ng sardinas bawat puno. So ayan lang mga ka-farmers, sana sa bidyong ito ay makatulong sa inyo. Pwede nyong sundin, pwede naman pong hindi, nasa sa inyo lang po kung ano yung naakala nyong tamang gagawin. So para sa akin, itong na-share ko, sana makatulong din sa inyong mga pananim na mga ampalaya. So hanggang dito na lang mga ka-farmers, at sa susunod na video i-update ko ulit kayo sa aking tanim ng ampalaya at yung susunod nating i-apply na abono. So hanggang dito na lang, at mag-uumpisa na po tayong magdilig ng abono mga ka-farmers. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Happy viewing po.